Samantala, balikan po natin ang balita kaugnay naman sa nasusunog na abandonadong gusali sa Maynila. May ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Connie, hanggang sa mga oras nga na ito ay sarado pa rin ang kalye ng eskolta dito sa Maynila dahil pa rin sa nasusunog na abandonadong building. Bago mag-alas 10 ng umaga, muling sumiklab ang apoy mula sa isang palapag na nasusunog na gusali na puno ng usok ang paligid. Siya namang buga ng tubig mula sa mga bumbero. Dahil sa pinaghalong init ng apoy at lamig mula sa tubig, nagiging marupok ang mga materyales ng building kaya may mga debris na nagbabagsakan. Kaninang umaga nga, nabagsakan ng tipak na semento ang Paco Fire volunteer na si Eric Lua. Dinala siya sa Chinese General Hospital. Mag-aalas 7 ng umaga, umabot nga sa ika-13 at 14 na palapag ang apoy sa abandonadong gusali ng City College of Manila. Para malabanan ng sunog sa itaas, gumamit ang mga hagdanan ang mga bombero para malapitan at mabugahan ng tubig ng apoy. Maingat naman ang ginawang pagpapula dahil may mga debris nga na nalalaglag. Sa ngayon ay nasa mapping operations na at nagsimula ito or napunta ito hanggang sa Task Force Bravo bandang alas 3 ng umaga at nagsimula raw mula sa may second floor o mezzanine area ng gusali ang sunog. Marami na rin bumbero mula sa mga karatig syudad ang tumugon sa tawag ng tulong para apulihin ang apoy. Hindi naman kasi daw naging madali para sa mga bumbero ang pag-apula. Dahil naman daw sa daraanan ng eskolta ng poon ng Nazareno sa Biyernes, dumating na rin ang building official ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Pabibilisin daw ang planong pag-demolish sa nasusunog na gusali. Tinatayang nasa 20 million pesos ang halaga ng kagamitang natupok ng apoy. Ito ang Nazareno, ang Friday. I-clear namin yung mga debris if ever. Mayroon na kaming mga protective scaffoldings, mga anong ganyan. Maglalagay kami para sa mga fallen debris if ever na magkakaroon. Provide kami ng mga catch platforms, yung safety precautionary measures we will install dito sa building na yan. Nahirapan tayo kasi kanina isa lang yung pasukan. Pangalawa, high-rise yung involved. Tinanggal natin yung mga water tanker sa baba at pinalitan natin ng mga ladder fire truck. Kasi nga mahirap pumasok yung ating mga bombero gawa ng lumang-luma yung building. Ang kinatakutan natin dito is baka mag-collapse yung structure. Dahil nga sa patuloy ang isinasagawang mapping operations ng mga bumbero sa lugar, bukod sa sarado ang kalsada, maging ang sidewalk ay sinarado na rin ng mga otoridad para sa mga taong dumadaan nga rito. Dahil na rin nga sa pangamba ng falling debris. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa Connie. Yes, Jay, gusto lang natin malaman kung tukoy na ba ng mga ng BFP, no? Kung ano yung maaaring naging sanhi nitong sunog dyan sa abandonadong building na ito. Okay, sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang investigasyon sa maaaring pinagmulan ng mismong sunog na nangyari nga rito. Pero paglilinaw nga nila dahil abandonadong building ito, bukod sa mga kahoy na furniture, may mga papel din dito. So may mga light material sa loob kaya mabilis na sumiklab ang apoy. Pero as per kung ano ba talaga pinagmulan nito ay pinag-aaralan pa rin ito ng mga bumbero. Connie? Gaano katagal na, Jay? I'm just curious, no? Itong City College of Manila na abandonado. Yan ang wala pa tayong mismong impormasyon kung gaano katagal na nga ito abandonado. Connie? May mga natamo na pinsala, no? Sabi mo isang firefighter, pero bukod doon, meron pa bang mga sibilyan o mga residente doon sa paligid na maaring nabagsakan din ng debris? Magiging aksyon ng ating mga bombero kaya naman na yung walang nasaktan na any kind of civilian at dahil abandonadong residente. All right. Okay, susubukan po natin na balikan si Jay Sabale ukol pa rin po sa detalye ng susunog na gusali ng City College of Manila dyan po naman nga sa Maynila. Maraming salamat, Jay Sabale.